Nandito nga pala ngayon sa bahay namin yung mga pamangkin ko saka yung asawa ng kuya ko. Pupunta kasi kami bukas sa Maria Aurora. Kaya naman, ang sabi ko ay dito na lang sila matulog para maaga kaming makabiyahe. Pinapakanta pa nga ni Tita Janice niya si Yana. Mukhang nahihiya pa nga siya kaya ang sabi niya ay nakalimutan niya na daw yun. Fast forward, kinabukasan na to. Ang sabi nga namin ay madaling araw kaming aalis pero tinanghali na kami. Ang dami pa kasi namin ginawa bago kami umalis. Andito na nga kami ngayon sa palengke ng Bungabon. Hinihintay nga namin si mama dahil naiwan pa siya sa bahay dahil may hinihintay siyang tao. Pinauna na nga din niya kami dito para bumili kami ng pakwan. Naiinip na nga itong isa kaya sabi ko midlip muna siya para may energy siya mag-drive. After ilang minutes nga ay dumating na rin si mama. Ito na nga at pabiyahe na kami. By the way, yung pupuntahan pala namin sa Maria ay mga kapatid ng papa ko. Ilang taon ko na nga din silang hindi nakikita gawat nasa abroad ako. Tuwing tumatawag nga si mama sa mga kapatid ni papa, ay parating sinasabi na kapag dumating daw ako ay dumalaw naman daw ako doon. Gustong gusto ko rin namang pumunta dito dahil tuwing pupunta ako dito ay parang nakikita ko ulit yung papa ko. Kamukhang kamukha kasi ng papa ko yung mga kapatid niya. Hindi ko nga namalayan ay nakatulog na ako sa biyahe. Ang sabi ko nga kay Rancy ay bakit hindi niya ako ginising. Gusto ko kasing ma-videohan ng maayos yung We Love Maria Aurora. Ayun nga, at ako pa ang nasermonan. Fast forward, mag-aalas 2 na ng hapon kami nakarating dito. At hindi na nga ako nakapag-video dahil gutom na din kaming lahat. Buti nga at nakapag-take pa kami ng picture kahit papano. Kinahaponan ay nagyaya nga kami na pumunta dito sa Baler para puntahan yung mga tourist attraction. Hindi na nga ako masyadong nakapag-video dahil puro picture na lang yung ginawa namin. Nagmamadali na rin kasi kami yan dahil hapon na, iilan pa lang yung napupuntahan namin ay pupunta pa kami ng dagat. Madami pang sinasabi si Ellis na pupuntahan namin kaya lang sabi ko sa dagat na kami pumunta at hapon na. At dito niya nga kami dinala sa Sabang Beach, Baler. Madami pa nga daw mas magagandang beach dito kaya lang ito na yung pinakamalapit kaya dito na lang kami. High tide ngayon. High tide ngayon. Maliligo ka? Apo. Magpapaakit po ganun. Pagkababa nga namin sa sakyan ay nagtatakbo na agad tong pamangking ko sa dagat. Hindi halatang excited. Natutuwa nga ako sa kanya dahil hindi siya natatakot sa mga alon. Ako pa nga ang kinakabahan dahil hindi naman ako marunong lumangoy. Pinipilit pa nga niya ako na pumunta pa daw kami sa mas malalim. Kasama nga din namin tong dalawang pamangking ko sa pinsan, si Aren saka si Jared. Abay, mas malalaki pa sa akin. Mga 1 oras na rin ang nakalipas at nagyaya na rin kami umuwi. Mahangin na rin kasi at nilalamig na din ako. Fast forward, kinagabihan ay nagtambay kami sa harap ng bahay nila Tita Nida. Nag-request nga ako kay Ellis na kantahan naman niya kami. Nakikita ko kasi sa mga post niya na nagpe-perform siya sa iba't ibang events dito. Actually, buong pamilya naman yata ng apelado ay mahihilig sa music. Minsan nga pag may kinakasal kaming pinsan ay sila ang tumutugtog. Fast forward, kinaumagahan na to. Ito na din yung araw na uuwi kami. Bispiras na kasi ng bagong taon kaya obligadong umuwi na kami. Pero bago kami umuwi ay dumaan muna kami dito sa The Lake Farm sa Pantabangan. Madadaanan na din naman namin to pa uwi ng Bungabon. Kaya naman ang sabi ko sulitin na namin kaya dumaan na kami dito. Ang day tour entrance nga pala dito ay 150 pesos sa adult. Pag bata naman ay 100 pesos. Hindi na nga kami nagtagal dito dahil picture lang naman yung habol namin dito. Pagkahatid namin kila Ate Ruby sa San Antonio, nag-asikaso naman kami ng mga handa namin sa New Year. Tsaka mo ititiklop na gano'n o. Nagulat nga ako dahil dalawa yung ulo ng lechon. Nung pala kay kuya pala yun. Iuwi niya daw yun sa kanila. Boy, Happy New Year! Jeddy! Chai! Happy New Year! Happy New Year everyone! Bye-bye 2023!